90 billion pesos ang nadiskubre ang inilabas sa PhilHealth na ang kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos Jr. ang sangkot sa anomalya ayon sa isang source na tumawag at nagsumbong kay Attorney Harry Roque. Ang napakalaking halaga na pundo ng PhilHealth ay wala man lang maipakitang resibo kung saan ito napunta at ginastos. Ang pundo ng ahensya ay napunta sa wala. Ang mga beneficiaries ng PhilHealth na may mga sakit ang dapat nitong matulungan. Naabutan na lang ito ng kamatayan dahil wala na makuhang pundo sa PhilHealth. Yun pala ay pinagpipiestahan na ng mga corrupt politicians. Ayon pa kay Attorney Harry Roque sa kanyang matapang na pagpapahayag na ipapakulong na raw itong ang mga taong sangkot sa anomalya na nasa Malacanang. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion. Pakukulong ko kayo kung yan na ang ulit ang gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap na mga Pilipino. Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas sa ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama doon sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang. How dare you? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais yung pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Ang motor ng Universal Healthcare ay talagang noon at noon pa, pupuntirihin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sa ngayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, gagamitin para palaki pang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adikain po at ninanayos ng ating sinulong po ang Universal Healthcare, wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil na po sa ating Universal Healthcare, ngayon pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kaysa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, ayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa Universal Healthcare Law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganun magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay ng Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng landak para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Malinaw po ang batas. Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil pinagkakait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas sa ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, yan po ay napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang. How dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit di pa pinayagang tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inunan nyo muna ang nais yung pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yung pong salaping yan po'y nakalaan para sa kalusugan ng bayan, hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan
para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. But because we are responsible here in SNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa PhilHealth. Tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinuloy namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho, wala nang mas noble na cause pa kundi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kayang magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguraduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Pasensya na po kayo, wala pa ako sa gobyerno. Talaga po, binabantayan ko na yung PhilHealth na yan. Lalo na nung naisulong natin ang Universal Healthcare. Hindi pa ba sapat na mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefits? Hindi pa ba sapat na yung hindi kinakailan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil? Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang makakumpay ng hospital na kayo'y makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong namumulo sa PhilHealth ang naglustay ng salapi ng PhilHealth para sa mga mas noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administrasyon na ito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolution na yan, didemanda ko kayong lahat. Dahil yan po ay malapit sa pagiging tagumpay ng ating kahit sa pinaka-importanteng batas na isinulong. Yung Universal Healthcare po, kung ako'y bukas, tatawagin na ng Panginoon at tanongin ng San Pedro anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay, Universal Healthcare. Dahil yan po ay nasa Biblia rin. Na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you misappropriate napakalaking halaga, 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pang-ayuda na naman? Para kay Speaker? Hindi na ba kayo nakilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibibigay sa beneficial, ibibigay niyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi niyo inanunsya? Bakit tinago niyo yan sa publiko? Kung kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit niyo itinago at hindi itinapubliko? Mabuti na lang, marami pang nagmamahal sa bayan at nag-iwalas itong balita ito sa akin at alam nila, hindi tayo papayag. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko, lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion, pakukulong ko kayo kung yan na ang ulit gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin niyo ang nakalaan para sa mahirap na mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth nito, kung sinasabi niyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin niyo mali ako. At sabihin niyo kung ano yung more noble causes. At sabihin niyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya. In the interest of fairness. Sobrang galit ang ipinakita ni Atty. Harry Roque sa katiwalian ng Administrasyong Marcos na hindi na ito tama dahil ang kawawa ang taong bayan. Ang walang katapusang pangungurakot o pangungulimbat sa pundo o kaban ng taong bayan. Sa mga nakaraang administrasyon ng mga dilawan, ay number 1 si Risa Hontiveros na nai-involved or allegedly involved sa corruption ng PhilHealth. At ito'y sinampaan ng kaso sa ombudsman. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin makita kung saan napunta ang pundo ng PhilHealth na bilyunas. Ang tanging makikita lang ay ang naglalakihang billboard ni Risa Hontiveros along EDSA. Samantala, ang ating mahirap na kababayan na may sakit ay nagkandamatay na dahil sa wala na makuhang pondo sa PhilHealth dahil sa malawakang korupsyon. At ito na naman ngayon, 90 billion allegedly na nakulimbat ng taong mga namumuno na nasa Malacanang. That we should be aware of that dahil may history na ang pamilyang Marcos na the most corrupt politician. Kaya ito'y isang pagpapatunay na ang pamilyang Marcos o mga corrupt politicians dahil napapatunayan ito sa korte that Imelda Marcos was found guilty. Kaya ito ang rason kung bakit sila natanggal sa Malacanang. Sa ilang dekada nang nakalipas sa kanilang pamamahinga, ay maaari nilang gawin ito ang mangulimbat nang makabalik sila sa posisyon sa gobyerno. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.